Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ang pagdiriwang ng kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Ang krus, ang krusipiho, ang crucifix, na siyang nakikita ninyo din madalas, pagpasok niyo pa lang sa simbahan, bukod po sa Blessed Sacrament na nasa sentro ng simbahan o ng ating pong pagdiriwang ay yung krus na nandoon po. At kung mapapansin nyo rin, kapag nagsisimula na yung misa, kapag nagproposisyon na papunta sa altar, kami po, lahat ng tagapaglingkod ay lumuluhod. At ang aming po nililuhuran ay ang krus. At madali pong ma-identify kung pupunta kayo sa ibang mga simbahan, dahil ang ibang simbahan, para ma-identify mo po kung ito ba ay Catholic Church. Halimbawa, kayo ay mag-a-abroad at gusto nyong magsimba. So makikilala nyo po kung ito ay Catholic Church o non-Catholic Church. Bagamat may mga Protestant Church, Methodist Church o kung ano pa mang mga simbahan na sinatawag din mga Kristiyano, kumikilala kay Kristo, pero yung pagkakaiba natin, ang crucifix natin ay mayroong nakapakong tao, nakapakong Kristo. So yung iba, plain cross lang siya. Dahil para sa kanila, ay wala na si Kristo, muli na siyang nabuhay, pero sa ating mga Katoliko, nananatili yung imahin na si Kristo ay ipinako sa krus. Mayroon ba kayong mga krus sa inyong mga tahanan? Uy. Sa table ng inyong mga opisina, mayroon ba? Wala. Pero madalas, ang nandiyan dyan, yung gumaganon. Diba? O, ano ba talaga? Diba? O yung kaya, yung Buddha, o kaya yung palaka na mayroong golden sa dila. Yan. Ay, ano nga ba talaga tayo? Sino nga ba talaga tayo? Kasi yung identity natin, kaugnay o nakaugnay sa krus. Yun ang pagkakakilanlan natin. Yun tayo. Ikaw yun. Katoliko ka. Kristiyanong Katoliko ka. At nakadikit yan. Kaya lang, ano ba, pati ba naman sa religion, nagkakaroon tayo ng confusion. Meron na tayong gender identity confusion. Pati ba naman sa religion, ako confused pa tayo?
Kaya maganda po na mapaalalahanan tayo, no? At sana, nawa, ipinaglalaban din natin ito kasi mahalaga ito sa buhay natin. Una, tandaan niyo po, kung tuwing may makikita tayong krus, tandaan niyo po ha, yan ay simbolo ng ating pananampalataya. Yung faith natin, diyan nakaugat yung pananampalataya natin na si Kristo, bagamat Diyos, hindi nagpumilit ipantay ang sarili, kundi nagpakababa. Kung kaya't siya ay itinaas at siya ay sinasamba. At sabi nga sa ikalawang pagbasa sa sulat sa mga Filipos, sasambahin siya ng lahat ng tao. So, ang sinasamba natin, si Kristo. Ang sinasamba natin, ang Diyos. Hindi natin sinasamba si Mama Mary, si Saint Joseph, o kung sino mang mga santo. Hindi sila sinasamba. Ang sinasamba natin, si Kristong napako sa krus, namatay, muling nabuhay. Kaya yan ang pananampalataya natin. Ipaglaban mo din. Yan, nag-react tayo, no? Talagang umaalma tayo nang minsang marinig natin na gusto ng mga mambabatas natin, alisin ang mga simbolo ng ating pananampalataya. Alisin ang krus. Hindi ko alam, ba't takot na takot sila sa krus, no? Alisin kasi nakaka-offend sa kanila kapag nakikita nila ang krus, no, na nandiyan. Kaya alisin daw natin. Gusto pang gumawa ng batas para dito. Itong krus gustong alisin, pero yung flood control ayaw alisin. Ang kumokontrol sa buhay natin, si Kristo. Pero itong flood control, wala, flood lang, hindi control. Diba? Hindi ko alam po, no, kung bumibisita ba kayo sa mga silid paaralan. Lima, pag may bisita ka sa eskwelahan ng mga anak ninyo, ngayon wala. Maraming silid ngayon, lalo na sa public school. Hindi ko alam, sana yan din, no? Nakikita natin na may discrimination pagdating sa pananampalataya. Laging ang Katoliko ang mag-a-adjust para hindi ma-offend yung ibang religion. Alisin natin ito. Pero ano nangyayari sa atin? Kasi kala natin walang kinaugnayan yung pananampalataya natin sa pagiging mabuting tao natin. Tinan nyo, pag nagkaroon kayo ng Parents-Teachers Association, tinan nyo po, yung mga kwarto ng anak ninyo, wala ng crucifix. Kaya ngayon, marami sa atin, wala rin pagkilala kay Kristo. Ayaw kumilala kay Kristo. Sabihin niya nga ulit, pananampalataya. Pananampalataya, ha? Pangalawa po, na kailangan natin maunawaan sa pagdiriwang natin ng kapisahang ito, ang krus, kung saan nakapako si Kristo, yan ay nagbibigay sa atin ng pag-asa o hope. Sabihin niyo nga po, pag-asa. Yung bang kahit anong hirap ng buhay, huwag kang bibitiw. Kapitan mo ang krus. Alam mo yun, hindi ko alam, naranasan nyo na ba yung parang bigat na bigat ka na sa buhay mo, sa problema mo, pero hawakan mo yung krus. Kaya naman, hindi naman yung ganyang kalaki. Meron na naman maliliit. Diba? Hawakan mo ng mahigpit. Mabubuhayan ka ng loob. Kasi yan ay pag-asa natin eh. Kaya nga, di ba, sabi, dahil kay Kristo, dahil sa pagkamatay ni Kristo sa krus, tayo ay nabuhay. Namamatay si Kristo, tayo ay nabuhay. Tayo ay nailigtas. Maging yung isang kriminal na nakasabay niyang ipako, doon mismo, binigyan ng pag-asa ni Kristo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. So, ang krus ay hindi tanda ng paghihirap. Ang krus ay tanda ng pag-asa na binibigay sa atin ng Diyos.
Nitong nakalipas na mga araw, no, narinig natin, napakaraming cases o dumadami ang cases ng mga taong nagsisuicide. Kinikitil ang kanilang sariling buhay dahil umaabot sa punto, wala na akong pag-asa. Kasi walang makita sa paligid. Pero kung titingala ka lang, makikita mo ang krus, mabubuhayan ka at magkakaroon ka ng pag-asa. Kaya nga, no, gaya ng nasabi ko, si Kristo, nang ialay ang kanyang sarili. Magkaiba po kasi yung inialay niya ang kanyang sariling buhay para mabuhay tayo kaysa doon sa kinitil mo ang iyong sariling buhay dahil nawalan ka ng pag-asa. Mahirap yun. Minsan po, no, kapag may nakakausap pong ganyan, tabi-tabi po, no, kasi hindi naman natin mapipigilan dahil ikaw pa rin ang magdidesisyon. Gusto mo mag-suicide, nasa sa iyo. Pero pinipigilan ka namin, pinaaalalahanan ka. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang babawi. Wala isa man sa atin. Kahit na ako, trip ko, patayin kita, trip ko yun eh. Kasalanan yun, mali yun. Pero kung sakali lang, ayaw mo nang mabuhay, pumunta ka ng ospital, i-donate mo yung puso mo, baga mo, mata mo, lahat ibigay mo para makapagbigay ka ng pag-asa sa mga gusto pang mabuhay. Ganun na. No? Kesa yung bigla na lang, wala, dahil nga sa bigat ng problema, sa dami ng pinagdaraanan, may pag-asa pa at makapagbigay ka ng pag-asa. Sabihin niyo ulit sa katabi niyo, may pag-asa ka pa. Hindi tayo sinusukuan ng Diyos, kaya nga hanggat nandyan ng krus, ibig sabihin, hindi pa tayo sinusukuan ng Diyos. Pangatlo, ang krus, sa tuwing makikita mo, magpapaalala ito sa atin ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Yan, di ba sabi sa Ebanghelyo, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Dahil sa pag-ibig, dahil sa pagmamahal, dahil mahal tayo ng Diyos. Ito lang, no? Kaya mahalaga sa atin ang crucifix, mahalaga sa atin ang krus na ito dahil nagbibigay ito sa atin ng paalaalang mahal tayo ng Diyos. Ulitin ko po ha, ang crucifix, hindi yan anting-anting. Hindi rin yan ilalagay mo katabi ng pusa, katabi ng palaka. Ano pa bang nilalagay? Ano pa ba? Kasi itong mga nagsiserve sa simbahan, sila mismo mayroong ganun, no? Hindi po yan pampaswerte. Ha? Hindi yan pampaswerte. Kaya alisin ninyo lahat yan. Katoliko ka, yun, crucifix. Ngayon, kung ibang religion ka, okay, yan ang paniniwala nyo. Pero hindi tayo naniniwala sa mga pampaswerte. Kasi kung totoong pampaswerte yan, wala nang nagtitinda sa Quiapo ng pampaswerte. Dapat sila muna ang sineswerte. Gamitin, ha? Pero ang crucifix, yan ang magliligtas sa atin. Kaya tayong iligtas niyan sa ating pong pananampalataya sa krus kung saan ipinako si Kristo. Amen?